Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga gawa. Talatang 16, 30, no? O kapitulo 16, talatang 30, kabanatang 30. Okay. Ito sinasabi, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ayan, ulitin ko po, Gawa 16:30. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami binigyan mo ng maayos na pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, dahil muli mo kaming ginising sa umagang ito upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umaga ito, O Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naraon sa mga banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin sa mga karamdaman. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. At pagalingin mo sila, O Diyos. Lord, sa umagang ito, patuloy ko ring ininalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Nagsisihanda rin upang umuwi sa kanilang mga tahanan dahil sila po ay panggabi sa trabaho. Lord, dalangin ko, O Diyos, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang pagdadrive, kung sila man ay nagdadrive, Panginoon, sa kanilang sakay ng jeep, ng bus, ikaw po ang siyang mag-ingat sa kanila sa loob ng mga sasakyang ito, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga masasama, Panginoon. Panginoon, sa umaga rin ito, patuloy kong inilalapit ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga drivers, ang mga traffic enforcer, ang mga kapulisan, Panginoon. Sila po ay patuloy mong ingatan. Ilayo mo sila sa anumang mga aksidente, Panginoon. Bagkus proteksyonan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa, O Diyos. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga guro sa mga paaralan. Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay maituro nila sa mga bata ang tamang asal, Panginoon. Lord, gayon din po ang mga kabataan, ang mga estudyante na magsisipasok sa kanilang mga paaralan. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagpasok, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang mga aksidente, Panginoon.
Lord, sa umagaling ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na manawalan ng mga mahal sa buhay dahil sila po ay umuwi na o nasa iyong piling na Panginoon, kasama mo na. Bigyan mo po ng kaaliwan ang mga naiwanan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapagpuri sa inyo, makapaglingkod sa inyo ng tapat na kanyang mga puso, Panginoon. At sa umaga rin ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan at gabayan doon sa ibang bansa, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa anumang masasama, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa kanila. Ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay sa kanilang proteksyon sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoon, sa mga naghahanap ng trabaho. Dalangin ko, Diyos, na naway makasumpong sila ng trabaho upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay para sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, naalala rin namin ang aming mga kaibigan na mag-celebrate ng kaniyang birthday. Pagpalain mo po ang kaibigan namin ito na mag-celebrate ng kanyang birthday, Panginoon. Pagpalain mo at naway marami pang mga taon sa kanyang buhay na ipagkakaloob mo, Panginoon. Kainin po sa mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo din silang pagpalain, pagbuglurin sa pagmamahal sa isa't isa, Panginoon. Tulungan mo sila na patuloy nilang magampanan ang kanilang buhay bilang mag-asawa dito sa mundo, Panginoon, upang sila ay tularan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay continuation to sa ating devotion kagabi o kanina umaga. Ayan. O kahapon ng umaga pala. So ito po ang pamagat. Paano ako maliligtas? Yan ang katanungan. Paano ako maliligtas? Yan. So isang simple o simple, ngunit pinakamahalagang tanong na maaring itanong ng sinuman ay kung paano ako maliligtas. Ito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan, pagkatapos ng buhay na pansamantalas dito sa mundo. Wala nang mas mahalaga pang isyu kaysa ating patutunguhan pagkatapos ng ating kamatayan dito sa lupa. Salamat na ang Biblia ay may malinaw na katuruan kung paano maliligtas ang sinuman sa atin, mga kaibigan. So ang bantay bilanggo sa Pilipos ay nagtanong kina Pablo at Silas, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sina Pablo at Silas. Anong sinasabi niya? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Ayun po ay sa mga Gawa 16:31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon o Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. So wala pong pinipili, lahat, no? So tayong lahat ay nagkasala. Malinaw naman po, mga kaibigan, na tayo ay nagkasala ayon sa Roma 3:23. Tayo ay ipinanganak na makasalanan at pinili nating lahat na magkasala.
Dahil sa kasalanan, mga kaibigan, kaya tayo ay mapapahamak. So, ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa walang hanggang kapahamakan sa apoy ng impyerno. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na nang ako'y iluwal. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, mga kaibigan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Dahil sa kasalanan, mga kaibigan, nararapat na tayong lahat ay mamatay. Ayon sa Roma 6:23, di ba? So habang ang isa sa resulta ng kasalanan ay kamatayang pisikal, hindi lamang ito ang uri ng kamatayan na dadanasin ng isang nagkasala sa Diyos. Ang lahat ng kasalanan ay nagawa laban sa walang hanggang Diyos. So dahil dito, mga kaibigan, ang karampatang parusa sa nagkasala ay walang hanggang din naman dahil ang hustisya ng Diyos ay walang hanggan. So tayo ay inililigtas mula sa walang hanggang kapahamakan at pagdurusa sa apoy ng impyerno. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalulugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. So ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon o itinapon sa lawa ng apoy. So dahil ang karapatang parusa sa kasalanan ay walang hanggang, mga kaibigan, walang hanggan ang parusa. Tanging ang Diyos lamang ang makababayad sa ating mga kasalanan dahil siya lamang ang walang hanggan. Ngunit ang Diyos sa kanyang kalikasan bilang Diyos ay hindi maaaring mamatay. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao sa persona ng Panginoong Hesukristo. Naging tunay na tao ang Diyos. Nakipamuhay sa mundo ng mga tao at itinuro sa atin kung paano tayo maliligtas. Nang tanggihan ng mga tao ang kanyang mensahe at hatulan siya ng kamatayan, kusang loob niyang ibinigay. Tandaan natin, kaibigan, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili at pumayag na ipako sa krus. Juan 10:15. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at nang sa Ama ay pagkakilala ko at ibinigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Dahil naging tunay na tao si Jesus, mga kaibigan ko, mga kapatid ko kay Kristo, maaari siyang mamatay sa pisikal. Maaring mamatay ang tao sa pisikal. Kasi naging tunay na tao ang ating Panginoon. No? So, maaring siya'y mamatay
sa physical, yung physical nating katawan. At dahil tunay na Diyos din naman si Jesus, walang hanggan ang katumbas na halaga ng kanyang kamatayan. So, ang kamatayan ni Jesus doon sa krus, mga kaibigan ko, ang perpekto at kumplitong pambayad sa ating mga kasalanan. 1 Juan 2:2. So, inako niya ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. So, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ang nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay sapat na pambayad at perfectong handog para sa ating mga kasalanan. Si Kristo, kaibigan, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao dito sa mundo. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ayon sa Gawa 16:31. So, ginawa na ng Diyos ang lahat ng kailangang gawin upang ikaw, kaibigan, ay maligtas. So, ang gawain mo ay tanggapin sa pamagitan ng pananampalataya ang inaalok niyang kaligtasan. Di ba? Kikita natin ito sa Efeso 2:8-9. Magsisi ka, kaibigan. Magsisi ka sa iyong mga nagawang kamalian sa Diyos at ilagak mo ng buong buo ang iyong pananampalataya kay Jesus lamang at tanggapin na ang kamatayan niya ang perfectong kabayaran para sa iyong mga kasalanan o sa ating kasalanan. So, manampalataya ka sa Kanya upang hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. John 3:16, ang kaligtasan ay inaalok ng Diyos katulad ng isang regalo. So, ang iyong gagawin, mga kaibigan ko, ito ang ating gagawin, ay tanggapin ito sa pamagitan ng pananampalataya. Si Jesus lamang, si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa ating kaligtasan. Ay matatagpuan natin sa John 14:6. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Mga kaibigan ko, ito ngayon ang hamon sa ating lahat. Kailan pa natin tanggapin si Kristo na bilang ating personal at tagapagligtas? Kailan pa? Nung wala na tayo? Wala na tayong pag-asang maligtas kung tayo ay hindi pa natin tinanggap si Kristo. No? Pag namatay tayo, kaibigan, ngayon, sorry tayo. Pag wala ang ating pangalan doon sa libro ng buhay, no? Sorry. Sabi siguro ni San Pedro, sorry po, wala po ang pangalan mo dito. Kaya kaibigan, ito ngayon, tanggapin mo. Tanggapin natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. At ang pangako ng ating Panginoon, mga kaibigan, ay buhay na walang hanggan. Gusto mo ba, kung tayo man ay mabuhay dito sa lupa na mahabang panahon? Mahirap yun, kaibigan. Pero ang inaalok ng Diyos na buhay na walang hanggan, doon sa langit,
kasama niya. No? Kasama ng mga anghel. Di ba? Kasi kapag hindi mo tinanggap si Kristo ngayon at namatay ka, kaibigan, sigurado kaibigan, sa impyerno ang tungo mo. So, tanggapin mo na si Kristo. Magsisi tayo sa ating mga kamalian upang ihanda ng Panginoon ang ating tahanan doon sa langit na ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming napagbulay-bulayan na kaligtasan. Salamat sa inaalok mo ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na kami ay makasunod sa iyong mga utos. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Nagsisi po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Baguhin mo po ang aming mga puso. Maghari ka upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyo bilang aming Diyos, bilang aming tagapagligtas, bilang aming manggagamot. Panginoon, maraming salamat mo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat mong mga anak na nakikinig sa iyong mga salita at isinabuhay. Yung anak mong nakikinig ngayon, Panginoon, pagpalain mo siya. Kung meron man siyang karamdaman, pagalingin mo siya, Panginoon. Ipuin mo po ang kanyang katawan upang manumbalik ang kanyang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Kung ang nakikinig ngayon, Panginoon, ay may problema sa buhay, financially, Panginoon, Lord, ibuhos mo ang pagpapala sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas na may-ari ng lahat ng mga gamit, mga bagay dito sa lupa. Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Amen.